Papuri sa iyo, Ama, sa umagang ito, na muli ako'y pinatindig mo sa harapang ito upang papurihan ka at pasalamatan sa lahat ng iyong kadakilaan, sa buhay na iyong pinahiram sa akin. Salamat, Ama. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat sa tanghaling ito. Buhay po ba ang Diyos? Sa umaga pong ito ay muli papurit pasasalamat sa Ama ay aking ibinabalik sa Kanya sapagkat ngayon po ay ika-8 taon ng anibersaryo ng aking paglilingkod sa Kanya. Papurit pasasalamat sa Kanya ay walang katapusan sapagkat sa loob ng 8 taon na paglilingkod sa Kanya ay hindi ako nagsawa, kundi bagkus patuloy akong nagsumikap na nabig na siya aking mapaglingkuran. Sa maraming taon na lumipas, mula nang ako'y hirangin bilang isang alagad na pinagtiwalaan ng Ama, masasabi ko po na ang bawat araw ay talagang kasiya-siya at kapanapanabik sapagkat dito'y marami akong natutunan, mga banal na aral, at nang ito'y aking isabuhay, ako rin ang nasiyahan sapagkat dito ko nakamit ang tunay na kagalakan, kapayapaan na hindi mabibili ng anumang kayamanan. Sa paglipas ng araw po, sa loob ng 8 taon, hanya po yung mga, hindi ka naman po makakapaglingkod ng puro galak, puro saya. Hanya po yung may mga pagdalisay. Subalit hindi ko po ito inaangkin na ito'y isang kalungkutan ng pagdalisay, lalo na po sa akin na ako'y dalisay ng Ama sa iba't ibang klase ng karamdaman. Nang una pong mga taon, ito po ang unang pagdalisay sa akin ng Ama. Nabali po itong kamay ko na to. At tunay nga po ang Ama ay napakahiwaga. Tunay po siyang mapagpala. Basta ikaw ay nanalig at nanampalataya sa Kanya, hindi ka gagastos ni isang kusing. Kaya po sa pagpapala, ako po ay isa sa napakapalad na nabiyayaan ng Ama. At sa pagdalisay pa po sa karamdaman, ako rin po ay nagkasugat-sugat ang aking balat. Mula mukha, katawan, hanggang paa. Nagkasugat-sugat po yan. Subalit wala pong lungkot, walang lumbay. Sapagkat sa kabila ng pagdalisay na ito, dito pinatutotohanan ng Ama na siya ay Diyos na buhay na aking pinaglilingkuran. Wala rin po akong ginastos doon kahit isang kusing. At sa panahon din po ng pagdalisay, sapagkat mahal po ako ng Ama. Mahal na mahal po niya ako sapagkat ayaw niya po ako mawalay sa Kanya ni saglit man. At ito po ay isang pinagpapasalamat ko sa Kanya sapagkat malaki ang tiwala niya sa akin. Ako po ngayon, katatapos ko po ng pagdalisay na hindi ko po alam kung anong klase ng ubo yun, kung pneumonia yun o ano. Subalit, sa pagdaan po ng mga araw, lalo po akong nangunyapit sa Ama. Lalo po akong nanikluhod. Yung pananampalataya ko po ay hindi nagbago, hindi po natigatig. Sapagkat sa ganyan pong pagkakataon, anuman pong pagdalisay ang dumating sa ating buhay, wala po tayong ibang kakapitan kundi ang Ama. Tandaan po natin yan. Huwag tayong magdaramdam. Huwag tayong maghihinanakit sa Ama. Sapagkat anuman pong pagdalisay ang ating tinatamasa sa ating katawan,
tayo rin po ang may kasalanan. Bakit po? Katulad ko po, bakit ko po nararanasan ito? Sapagkat nung eka nga bata-bata pa hanggang sa kailan lang po, gawin na po natin yung medyo malinis tayo sa katawan. Halos po, kung ganito ang panahon, 2 beses tayong naliligo, may gabi pa, kahit pagod, naliligo. So, naabuso po ang ating katawan. Ako na po isa roon. Na naabuso ko ang aking katawan sa gayong mga gawain na hindi naman gusto yun ng Panginoon. Sapagkat ang Panginoon ibinigay na sa atin itong buhay na ito na kumpleto, walang sakit. Tayo lamang po ang talagang nagkulang, lumabis. Kaya po natin nakamtan ng mga karamdamang ganito. Kaya po ang marapat nating gawin, tayo po'y manikluhod sa Ama, na tayo po'y patawarin sa nagawa natin sa regalo niyang katawan lupa sa atin. At sa araw-araw po ng pagtahak namin sa lugar na ito, umulan man o bumagyo, kami po ay naririto, masayang naglilingkod sa Ama. At siya po yun sa pinagpupuri sa Kanya, pinasasalamatan ng walang hanggan. Higit lalo sa taong ginamit niya, ang ating mahal na Apo Kunching, na kung hindi nga po niya tinanggap ang sakripisyong ito, hindi po tayo magkikita-kita ngayon. At hindi po natin matututunan ang tamang pananampalataya sa Diyos. At sa araw-araw naman na po na pamumuhay, patuloy po akong nagsisikap, nagsusumakit na kung ano pa po ang aking magagawa bilang tao, maibabalik sa Ama kahit sa maliit na bagay lang po. Ito ko po ay nasang gawin sapagkat gusto ko pong magkaroon ng kabuluhan ng natitira kong buhay na binibigay sa akin ng Ama. Hindi na po ako naghahangad na kagaya ng dati na maging mayaman. Opo, sino po ba hindi maghahangad noon sa unang buhay natin na tayo laging may mga salapi? Sino po ba hindi maghahangad noon? Subalit po ngayon, sa katotohanan lang po, kami po dito, ang hinahangad na lang po namin, isang bagay, ang maligtas ang aming kaluluwa. At yan po ang pinakamahalaga sa amin ngayon. Kaya po, ang pananaw ko po ngayon, maging simple na lamang po ang pamumuhay sa araw-araw, na nakakaraos sa araw-araw, na hindi ka nalalayo sa Diyos. Sabi nga po ng ating Santo Papa, kung meron pong nakapanood sa inyo nung mga, siguro po noon, mga January, hindi po ba't hinihikayat niya ang mga tao, higit lalo ang mga lingkod ng Diyos, na mamuhay na lamang daw po ang bawat isa ng simple. Kaya, mga kapatid, mabuhay po tayo ng simple at hindi po tayo malalayo sa Diyos. At sa bawat pagsubok po, pagdalisay, ano man pong klase ang pagdalisay na ito, huwag po tayong bibitiw sa Ama. Sapagkat siya lamang po talaga ang makapagbibigay ng lahat-lahat sa atin. Iyon lamang po at magandang umaga. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa iyo, kapatid na Pearl, sa magandang pagbabahagi sa inyong anniversary. At yun po ang Panginoon po ay hindi tayo binibitawan. Lalong-lalo na po ang noong araw sa mga dati nating buhay, maaring ang tawag po natin sa mga nangyayari sa atin na hindi maganda ay pagsubok. Subalit ngayon po ay pagdadalisay. Sa amin mga lingkod ng Ama, bilang lalong-lalo na po ang mga hinirang, dinadalisay po kami isa-isa according to sa kung ano ang kakayahan po natin. Sapagkat hindi po tayo bibigay ng Panginoon na hindi natin kaya. Kung hindi na natin kaya, nandyan na siya upang siya na ang gagawa. Amen po ba yun? So ang ating pong susunod na magbabahagi ay ang si kapatid na Doki. Kapatid na Gloria, wala rin?
Ang susunod po natin magbabahagi ay si si Mami Marisa. Salamat po, Ama, muli sa pagkakataong ito'y pinahintulot mo na makapagbahagi ng iyong kabutihan, kadakilaan, higit sa lahat, ang iyong pag-ibig na walang hanggan na patuloy namin nararamdaman sa dako mong banal sa pamamagitan ng iyong kinalugdan ng aming mahal na Apo Kunching na sa amin na iyong ibinigay. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Nawa po ay mataman po kayo nakikinig sa mga pahayag at bahagi ng ating mga kapatid na nagbabahagi. Alam niyo po, sa bawat araw, kung tayo po ay magsusuri sa kaganapan ng ating buhay at ng mga buhay pa ng ilan, marami na pong kaganapan na hindi kayang tarukin ng isip. Amen po ba yun? Kung kayo po ay nanonood ng balita, maaari kayong matakot. Subalit dahil nga may Diyos na buhay, na tayo pinanaligan at pinanampalatayahanan at inaasahan, ang takot ay nawawala. Amen po ba yun? Napakaganda po ng tema ng ating kapatid na Josie, although hindi ko masyadong maunawaan sapagkat sabi ko nga, sa kalooban mo, Ama, mahirap magpahayag ng hindi totoo. Amen? Kaya sa gitnang ito, sa dakong ito, lahat ng ipinahahayag ng bawat isa ay kung hindi karanasan, kaganapan, o dili kaya ay kaukulang bahagi ng Diyos kung paano ang tumaliman ng tama at tumpak sa dakong ito. Alam niyo po, kung narinig niyo po ang bahagi ni kapatid na Pearl, sususugan ko lang po ng konti yon. Dalawa lang po yung ibinigay niyang karamdaman na kanyang dinanas. Subalit, napakarami po, halos 4. Nawawalan pa po siya ng oxygen paakyat sa ulo at seconds lang maaari siyang mawala ng malay. Yan po yung isang kaparaanan na sabi ko nga po sa inyo, kami mga alagad, hindi kami exemption. Kung ano po yung dinaranas ninyong mga pasyente na tumutungo sa dakong ito, mas higit po ang dinaranas ng mga lingkod ng Diyos sapagkat yun po yung paraan ng ating Panginoon upang dalisayan po ang bawat isa. Amen po ba yun? Kaya mas mapalad pa po kayo, mas mapalad po kayo nakaupo dyan, at kung makikinig po kayo sa bawat nagpapahayag po, makakakuha po kayo ng tip kung paano po napaglalabanan ang mga pagdalisay na pahintulot ng ating Panginoon. Ngayon po, tutungo po tayo doon sa tema ng ating kapatid na Josie. Kung akin pong bibigyan ng pagdinilay, face value, ano po? Pagsasalitang tao, yung face value, yun ay isang alituntunin o qualification na isang nag-a-apply sa trabaho. Amen po ba yun? Minsan po kasi, lalo dito sa bansang Pilipinas, may discrimination po dito eh. Kapag ang mukha mo ay hindi maganda, sa kabila na mayroon kang karunungan, minsan hindi ka natatanggap kahit qualified ka doon sa karunungan na taglay mo. Amen po ba yun? Sa ating Panginoon, hindi siya nagmamasid kung ano yung mukha mo. Amen? Kundi, ang minamasdan ng ating Panginoon ay kung ano ang kalooban mo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa dakong ito, sabi ko nga po, parang wala akong ibabahagi doon sa tema ni kapatid na Josie. Subalit andun po, nag-uusap po kami kung paiikliin po natin, bakit kailangan nating magkaroon ng face value sa ating Panginoon. Sabi nga ni kapatid na Marie, walang pinagkaiba ito sa ilang kay na ba ang taglay mo para maiprenda mo ang sarili mo sa Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Siyempre po, walang pinagkaiba sa ginto yan, na kapag ang kaukulan na taglay mo ay 10K lang, maliit lang ang value nun. Amen? Kung halimbawa 14K, maliit din po yung value. At may klase pa ng ginto, kung anong klase ng ginto ang taglay mo. Mayroong ginto na Saudi, may ginto na Japan, may ginto na mamahalin ng mga ginto. Subalit alam niyo po ba, sabi ko kay kapatid na Josie kanina, sa panahon ngayon, kung babasihan ng ating Panginoon ang face value ng bawat isa sa Kanya, siyempre po, ang gwapo kaya ng ating Panginoon. Kung mukha ang kanyang pagmamasdan, wala akong value. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya sa madaling salita, yung walang value na mukha na yan, sa unang buhay,
hindi pa rin pinagmasdan ng ating Panginoon na may value ako ngayon dahil sa mukha ko. Kundi, unti-unti po yun na na-develop para magkaroon po ako ng value sa ating Panginoon sa dakong ito nang ako'y maakay at tinanggap ko po ang banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, unti-unti pong humulma ang aking face para magkaroon ako ng value sa ating Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? Sa anong paraan? Nagparitoke ba si kapatid na Marisa? Hindi po. Sa pamamagitan po ng ating mga gawa. Ang gawang mabuti po, ito po hindi isang pangangaral. Ito po ay karanasan na aking binabahagi po sa inyo upang magkaroon po kayo ng kaukulan na mapalalim pa sa inyong kaisipan paano ba magkaroon ng face value sa ating Panginoon. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po, nakakaaliw. Kung ang puso niyo po ay marubdob sa pagmimithi, na makarinig ng bahagi ng ating Panginoon, ikaw mismo, matuturuan mo ang sarili mo kung paano ba palalim pa ang pagkilala mo sa Diyos at sa pamamagitan ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, kung mayroon na pong bahagi sa inyong isip at sa inyong puso, kapag kayo'y pumarito at narinig niyo po ang bahagi ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching na sinasagot ang lahat ng laman ng isip at puso niyo, confirmation yon, ang Diyos ay sumasa inyo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yon? Mga kapatid, yan po ay mga tip. Karanasan po kasi namin yan bilang mga alagad. Nasabi ko nga, narinig niyo po yung bahagi ni kapatid na Pearl at yung awit ni kapatid na Myrna. Hindi man lang nabawasan yung pananampalataya niya sa Diyos sa kabila ng mga pagdalisay na kung minsan akala mo, hindi mo alam kung magigising pa siya bukas. Amen po ba yon? Subalit alam niyo po ba, kung ito po ang magiging damdamin ng lahat, na ang pananalig at pananampalataya sa ating Panginoon ay hindi mababawasan, bagkus lalo pang nadadagdagan sa kabila ng pagdalisay, ay ang sarap ng buhay. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yon? Sapagkat, doon niyo po ngayon, matitest ang sarili niyo na yung kayo ay mayroon ng face value sa ating Panginoon. Amen? Kung walang nagaganap po na mga pagdalisay, hindi mo rin mararamdaman kung gaano ka nakahalaga sa Diyos. Amen? Mga kapatid, halina po kayo. Sa dakong ito ay inihahayag at iniuulat po sa bawat isa kung paano po ang katotohanan para maging higit na malapit sa Diyos. Sapagkat sa katotohanan lang po, bawat isa po sa amin na may pinagdaraanan, tahimik lang po ang bawat isa. Nakikita niyo po kung paano si kapatid na Pearl ay ilang araw na hindi pumapasok. Walang patid na ubos sa gabi. Nasabi nga niya, hindi niya alam kung pneumonia o kung ano pang sakit yun. At hindi niyo po nararamdaman paano pinahahayag ng mahal na Apo. Nararamdaman niyo na po bang matulog ng 2 oras lang sa loob buong magdamag? At kung bibilangin mong isang linggo sa 2 oras, 14 hours lang, halos kung iisipin mo yun, hindi mo pa makukumpleto yung 8 oras sa isang araw. Alam niyo po mga kapatid, diyan po kami na-amaze sa lakas na yan, na ibinibigay ng banal na Espiritu sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching na binahagi po sa bawat isa, na kung mananahan po sa ating puso at sa ating isip, tayo po mismo ang gumagawa ng face value para magkaroon tayo ng halaga sa ating Panginoon. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat, doon ko po nakita, sabi ko nga, mas masarap pala ang may atas. Bakit? Sapagkat, sa bawat araw ng pagtalima mo, alam mo na doon sa atas sa'yo pinagmamasdan ka ng Diyos. At doon sa pagtalima mo, doon mo rin matatarok kung yung dinalima mo ay kaukulang kalugod-lugod sa Kanya. Alam niyo po, ang bilis po niyang sumagot. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yon? Totoo po yung sinasabi ko po sa inyo. Kaya ko po ito sinisiwalat sa inyo, sapagkat sabi ko nga, sa mahal na Apo, alam niyo po ba, pakiramdam ko po ito yung cell site, andito lang ako, kaya hindi nawawala yung signal ko. Sapagkat, kapag ganun ka kalapit sa Diyos, hindi ka mawawala sa Kanya. Amen po ba yun? Saan dako ka man tumungo, yung taglay-taglay mong signal, hindi nagpa-fluctuate. Bagkos, kung kailangan mo, naroon ka agad siya para umagapay sa'yo. Buhay po ba ang Diyos? At doon mo mararamdaman na may halaga ka na sa Diyos.
na sa kabila noon, na akala mo sa gawa ng mga kasalanan mo, sa lahat ng kasalanan ko, akala ko hindi ako binigyan ng pansin ng Diyos. Subalit siya pa rin ang gumawa ng paraan para mabigyan niya ako ng pansin. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Sa madaling salita po, hindi lang yun para sa akin, kundi para sa ating lahat. Kaya sa pamamagitan po ng pag-aatas, doon po higit na uhulma yung tunay na mukha para magkaroon ng halaga ako sa Diyos. Amen? Sa pamamagitan ng bawat isa sa pagtupad, hindi ka man alagad, hindi ka man caps, kung ikaw ay mabuting Kristiyano at nakikinig po sa bawat salita ng ating Panginoon sa pamamagitan ng mahal na Apo Kuching at isinasabuhay po yun, unti-unti nyo na pong naihuhulma ang mukha nyo para sa ating Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat walang makagagawang taong ito, walang makagagawang tao. Sabi nga ng ating mahal na Apo Kuching, kung sa pagandahan lang, kung anong kulang sa'yo, maaari kang magparitoke. Subalit, sabi nga ni Mami Beth, kapag ikaw ay namatay, baka hindi ka pa makilala nung gumawa sa'yo. Amen? Nakita niyo po si kapatid na Marisa, anong kulang? Nose reduction, ang laki ng butas ng aking ilong. Subalit, alam niyo po ba? Yan hindi yan pinagmamasdan ng ating Panginoon. Kundi, kapag nagkaroon ka na ng halaga sa Kanya, ipakikita din niya sa mukha mo kung paano mo siyang tinataglay. Unang-una, hindi ka mababanaagan na parang pasan mo ang mundo. Sa kabila na ikaw bilang tao ay pasan mo ang mundo, subalit dahil kasama mo ang Diyos, hindi mo pasan ang mundo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya hindi mo mararamdaman na sumimangot o dili kaya madagdagan ang mga kilegis mo sa mukha. Kaya sa bawat araw, ito lang iwanan ko po sa inyo. Kapag gusto nyo magkaroon ng halaga ang katauhan nyo sa ating Panginoon, makatupad po tayo sa maliit o dili kayo sa malaki. Ang ating Panginoon ay unconditional ang kanyang pag-ibig. Walang kaukulan na kailangan magbigay sa kanya ng ganito. Basta naramdaman niya, maliit man ang handog mo, mararamdaman mo pa rin na yun ay mahalaga sa Diyos. Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, ito po ang ibibigay ko pong iiwanan sa inyo upang magkaroon po tayo ng face value sa ating Panginoon. Tayo po mismo sa ating mga sarili. Tayo po mismo sa pagtanggap natin sa ating Diyos. Tayo ang humuhulma ng totoong mukha at halaga para sa ating Panginoon. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Kaya ngayon pa lang po, kahit ikaw may edad na, kahit ikaw ay bata pa, huwag po kayong mawala ng pag-asa. Sapagkat ang ating Panginoon, walang age limit. Sa Kanya, kapag gusto niya na ikaw ay akayin at ikaw ay tinawagan, nagkakaroon lang ng hindi nagkaroon ng katotohanan ang lahat ng gusto ng Diyos para sa iyo kung ikaw mismo ang tatanggi. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Kaya, huwag niyo pong idadahilan na ayoko muna ngayon, wala akong time. Pag inakay mo bukas, ay ayoko muna, bukas na lang. Alam mo mga kapatid, kapag ito ang magiging reason nyo, hindi na po kayo magkakaroon ng oras para sa Diyos. Amen po ba yun? Sapagkat, kung ipagbubukas-bukas nyo po ang pagtalima sa ating Panginoon, alam nyo po, tayong tao, maaaring pwede mong gawin yon kung sa tao. Pero sa ating Panginoon, mahirap pong matanggihan ng Diyos. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat, kapag ang Diyos nang tumanggi sa iyo, alam mo na kung saan ka paruroon. Kaya sa bawat araw, ang pinakamahalaga po, sabi ko nga sa inyo, sa pag-apply ng trabaho, face value mahalaga. Qualification po yun. May age limit sa pag-apply ng trabaho. Sa ating Panginoon, face value, siya ang magbibigay para sa'yo. Ano man ay tsura mo, gumawa ka ng mabuti, tumupad ka sa marapat, bibigyan niya ng halaga ang lahat ng gawa mo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya nawa po, sa bawat araw, magtulungan po tayo sa pamamagitan po ng walang humpay na pagdulog. Ito po ay napakahalaga para magkaroon ng ugnayan ang Diyos at ang tao sa pamamagitan po ng pagdulog. Huwag niyo pong orasan ang pagdulog ninyo o kahit may binibigay na oras ng pagdulog,
Kahit anong oras, pumikit po kayo. Kahit taimtim lang po, maikling oras, maikling minuto, napakahalaga po yun. Amen po ba yun? Sapagkat wala nang iba na tatakbuhan ng tao. Sa mga nagaganap na yan, na ating nakisilayan, lahat, napakarami na. Sabi ko nga, sa nakita ko sa TV, batang sanggol, in-inject lang ng antibiotic, nalapnos ang balat, parang sunog hanggang laman. Bakit ito pinasisilay ng ating Panginoon? Pinatutunayan lang ng ating Ama na kailanman ay walang makapapantay sa kanyang kapangyarihan, na kung kakapit tayong lahat sa kanyang kabutihan at sa kanyang magagawa, walang magaganap na gayon. Amen po ba yun? At lahat po ng ating ginagampanan, lagi po nating hilingin sa kanya ang kanyang patnubay. Napakahalaga po yun. Napakahalaga po ang patnubay ng ating Panginoon upang anuman ang ating pinagdaraanan, anuman ang kaukulan, ikaw mismo'y makadadama kung gaano kakahalagang inapraise ng ating Panginoon doon sa taglay mong mukha, sa taglay mong katauhan, at sa taglay mong kabutihan. Muli, magandang umaga po sa inyo sa tanghaling ito. Maraming salamat po, Mami Marisa, sa inyong pagbabahagi. Ganun po ang Ama. Kahit ano po ang ating mga kasalanan, malaki, maliit man, hindi nababawasan ang pagtingin niya sa atin. Ang face value natin sa Kanya ay ganun pa rin. Nasa atin kung paano natin i-lift up yung ating katawan sa Kanya. Kung paano natin sa bigyan naman in return kung ano yung Kanyang mga ibinibigay sa atin. Kaya mga kapatid, sa araw ng Kwaresma, doon po ang pinakamahalagang tamang panahon upang tayo po ay to look back kung ano po ang ating dapat gawin, kung ano po ang ating dapat mga baguhin, upang sa ganun naman ay kalugod-lugod tayo sa Amang dakilang nasa langit. At isa pa po, ang isang 50 pesos, kahit na po napapak-apakan na kulubot na, nadumihan na, ang face value na ay 50 pesos pa rin. Ganun po ang tao sa mata ng ating Panginoon. Hindi po sa mata ng tao, ikaw ay nagkasala, ikaw ay hinuhusgahan ka nila, binabato ka na nila, nababawasan ang pagkatao mo sa kanilang Panginoon. So ay sa kanila, mga tao kasi sila. Pero kung ang sa Panginoon, ang face value ay hindi nababawasan. Amen po ba yun? So ang susunod po natin magbabahagi ay si kapatid na Marie. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Buhay po ba ang Diyos? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Napakaganda po ng tema ng ating kapatid kung nanamnamin natin mula sa unang nagbahagi sa pamamagitan ng awitin, sa nagdiwang ng anibersaryo at sa kapatid na Marisa. Marami na tayong napulot tungkol sa ano nga ba ang face value. Sagang sa akin naman po, dalawang klaseng hinahambing ko ang face value. Sapagkat sa unang buhay po na hindi pa natin kilala ang Panginoon, sa pamamagitan ng dakong ito, iba po ang face value natin. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Sapagkat sa dating buhay, ano nga ba ang ginagawa natin? Unang-una, pinangangalandakan natin, pinagyayabang natin ang ating kakayahan sa ating sarili. Amen po ba? Higit lalo kung tayo ay may salapi, may magandang tindig, magandang itsura. Yung po ay isang face value na karangal-rangal sa tao. Amen po ba? Na iyon din ang isang kasangkapan upang matupad natin ang mga pangarap natin dahil sa ating kayamanan, sa ating kagandahan lalaki o kagandahan nating babae. Subalit, ano naman ang nasa loob ng face value na yon kung ang nilalaman naman ng puso natin ay hindi karapat-dapat? Kabaliktaran sa panlabas ng face value natin, ang nasa loob ng ating puso, wala pa rin pong halaga. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. At dahil po dyan sa face value na yan, maraming nalilinlang ang tao dahil sa kagandahan ng kanilang panlabas na kaanyuan. Sapagkat ang ibang tao tumitingin lamang sa panlabas, hindi sa loob ng kanilang puso. At doon maraming nalilinlang at doon nag-uumpisa ang kasalanan. Amen po ba? Sapagkat puro panlabas ang tinitingnan ng bawat isa. Subalit napakapalad natin
Sapagkat nung nadako tayo sa lugar na ito, na iba na ang face value natin. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Sapagkat dahil nga sa face value nung una nating pagkatao, doon tayo nagkaroon ng pagkakasala. Kaya tayo nagkaroon ng karamdaman. Nagkaroon ng pighati sa buhay. Nagkaroon ng bagabag. Nagkaroon ng alalahanin. At dahil din sa face value na yon, marami tayong natutunan sa buhay natin na ang kailangan lang pala natin na dapat magpahalaga sa atin at bigyan natin ng lugod ay ang ating Panginoon. Sapagkat anuman ang itsura natin, anuman ang kakayahan natin sa buhay, mayaman tayo, mahirap, pangit tayo, gwapo, iisa lang ang pagtingin ng ating Panginoon, pantay-pantay. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Kaya po mga kapatid, sa dakong ito ang pinakamagandang beauty parlor na napuntahan natin. Bakit po? Sapagkat dito pinaganda ang ating ugali. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Dito sa dakong ito, pinaganda ang ating muka. Amen po ba? Dahil lagi na tayong nakangiti, hindi na nababagabag ang ating kaisipan, bumabata na tayo. Kaya unti-unti, dito na di-develop ang face value natin sa pamamagitan ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Conching. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. At dahil sa face value na nahubog tayo sa dakong ito, yun po ang dapat natin ngayong ingatan. Amen po ba? Sapagkat sa dakong ito, natanggap na natin ang panibagong face value na binigyan tayo ng kahalagahan ng ating Panginoon. Dito na unti-unti tayong pinaganda ang ating panlabas na kaanyuan, higit lalo ang ating panloob na kaanyuan na hindi na dapat na mawala pa. Sapagkat dahil sa face value na binigay ng ating Panginoon sa pamamagitan ng mensahe ng banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Conching, ang lahat ng face value ay ating pagsumakitan na hindi mawalay sapagkat yun na ang unti-unting prenda natin sa Panginoon na ibinabalik natin yung pag-mold niya sa atin upang maging maganda ang kaanyuan natin, labas at loob. Amen po ba? At sa labas at loob na kaanyuan natin na yon, iyon din ang magdadala sa tugatog ng tugumpay natin sa pamagitan ng pagdating ng takda sa buhay na walang hanggan. Iyon ang magiging passes natin upang makarating tayo sa langit. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Kaya mga kapatid, nandito tayo sa lugar na ito, dito tayo hinuhubog sa pamamagitan ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Conching. Anuman ang pinagmula natin, anuman ang pinaggalingan natin, mapangit man tayo sa dating buhay natin, maganda man tayo, subalit dahil sa lugar na ito, pinaganda ang ating mukha, pinaganda ang ating ugali. Kaya mga kapatid, huwag na tayong bimitaw, patuloy nating namnamin o patuloy nating isabuhay ang mga pangaral ng banal na Espiritu sa katauhan ng Apo Conching at tayo din ang makikinabang at pagdating ng takda, magiging 24K tayong lahat sa ating Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat at isang magpapala. Salamat po. Maraming salamat po sa lahat ng mga nagbahagi. Naway nakapulot po tayo ang mga tips kung paano po tayo umiwas sa pagkakasala. Magsitayo po tayo lahat at awitin po natin ang panalangin.